Grabe guys. Sorry, magko-comment lang tayo doon sa sa plane crash sa nangyari sa Korea. Good evening guys, and we are just giving a comment to I'm just I am just explaining my comment about the plane crash in Korea. So, it's very sad that sometimes this is the reality that we cannot control every airplane and every you know the safety of everyone we cannot control, but we just praying for the safe of everyone, so every people in the whole world. So, ganun na lang magagawa natin. Ipagdasal, kumbaga dinadasal lang natin, hindi lang, kundi kumbaga dinadasal natin ang bawat seguridad ng ating sarili at ang seguridad ng ating mahal sa buhay at ang mga tao bawat tao sa mundo. So, kasi yun ang maitutulong natin eh. Kasi yung ibang mga bagay naman is hindi naman natin magagawa. So, hindi natin makontrol. So, yun. Ang maitutulong lang talaga natin is yung ipagdasal natin ang bawat safety ng natin, kapwa-tao. So, at saka sa bawat lipad ng eroplano, so, yun, ipagdasal lang talaga natin pagdasal lagi natin na walang mangyaring kagaya nito. Kasi wala namang, kahit sino naman, wala namang taong may gusto na ganito eh. Napakalungkot lang na talagang may nangyayari na ganito. At saka ang Korea guys, isa yan sila. Lahat sila sigurado sila sa mga makina nila, lalo na sa airplane, napakasigurado nila. Talagang isa sila sa mga safe na bansa pagdating sa mga appliances at sa mga ganitong, lalo na sa sasakyang panghimpapawid. At nung sigurado sila sa safety. Pero nangyayari pa rin kasi nga dahil ang sabi is dahil sa mga ibon daw na mga sa mga ibon na nagliliparan at parang sinalubong nila yung ganun, parang sinalubong nila yung eroplano, parang ganun, or inatake nila. Kasi yun nga, nangyayari naman talaga din kasi siguro yung ibon na yun is baka lang sila, baka napansin lang nila yung eroplano na yun na lumilipad. So, kaya siguro ganun ang nangyari. So, kumbaga hindi talaga natin makontrol na yun ang nangyayari. Tingnan natin ulit. Grabe, ano? Ibang klase. So, bumangga siya sa pader eh, kaya dalawa. Pero guys, ayun na nga, kaya bakit ako magko-comment? Kasi sa 179 ang patay at dalawa ang nakaligtas. Imagine niyo 'yun. Sa 179, sa 181 na pasahero, dalawa lang ang nakaligtas. Imagine niyo 'yun. Grabe no. Parang napaka-imposible na may maliligtas pang ganun ano. So, ibig sabihin talaga, kumbaga, yun talaga yung sinulat ni God. Kumbaga, yun yung nila, yung, kumbaga, yung pinakaano nila na mabubuhay pa sila dahil sa ganyang mga nangyari, no? Kumbaga, binibigyan pa sila ng chance ni Lord na mabuhay, na yung mga ganyang senaryo, nila, mararanasan pa nila, di ba? So, parang napaka-imposible na mabuhay pa sila sa ganung klaseng
sa ganong klaseng pangyayari. Biro mo, sabog yung eroplano, tapos makaligtas ka pa. Dalawa kayo nakaligtas. Sa 181, dalawa ang nakaligtas, guys. Dalawa. In 181 uh, passenger, 100 in total 181 passenger, and just two of them are survived the crash, the deadly crash in South Korea. 'Di ba no, napaka kumaga parang imaginein mo lang kung gaano yun ka ano, tatanungin mo yung mahal na Diyos. Grabe, nakaligtas sila sa ganun, 'di ba? Grabe talaga, maniwala kayo. Parang mahirap ano, kumbaga mahirap siyang imaginein at mahirap tanungin si God kung bakit nakaligtas yung dalawa at yung iba hindi, no? 'Di ba parang Diyos ko. Imagine, grabe. Grabe guys, mga ganitong senaryo. Kumbaga, wag na lang nating isipin na may nangyayaring ganito. Siyempre, ayaw naman, wala namang, kahit sino wala namang may gusto na ganito mangyari. So, magdasal tayo lagi at sa bawat kilos natin, sa bawat labas natin, at ipagdasal natin ang ating mga uh, kasi God, kasi ano yan, ang ating safety, ipagdasal na lang natin na sana lahat tayo ay i-guide ng Diyos sa magandang ano, sa kumbaga sa safe na paraan para hindi tayo mapaano na hindi makarash ang eroplano na sinasakyan natin, na hindi na walang na iiwas tayo ni Lord sa mga ganitong mga pangyayari. So, kumbaga tao lang talaga tayo na ang magagawa natin is ipagdasal ang ating sariling ano, ang ating kalusugan at ipagdasal ang ating daan sa safety na daan tayo i-guide ni Lord, at ang ating mga mahal sa buhay, ganyan, ang ating mga tao sa buong mundo na i-guide na lang ni Lord. Si Lord na lang ang mag-guide sa safety na daan. Kasi grabe, nakakatakot. Ano, grabe, sa totoo lang natatakot din talaga ako. Kahit nga, minsan, lumabas ako ng bahay na talagang minsan nag-iisip rin ako na nakatakot din ako. Kahit na magdasal tayo, siyempre bago tayo matulog, nagdadasal tayo. So, kahit naman gagawin natin yun, siyempre may pag-anilangan pa rin na talagang dinudoble natin yung panalangin natin na, Lord, ingatan niyo po kami na safe po kami sa aming lakad at safe po kami sa aming pang-araw-araw na labas-pasok sa bahay at sa aming ginagawa. So, ganun. Yeah, yun. Talagang nakakatakot lang talaga minsan isipin. Kasi minsan hindi ko rin naman may iwasan na na mababasa ko yung mga ganito eh. Kasi, di ba kailangan naman talaga nating dumaan sa mga ganitong uh, istorya at saka sa mga ganitong pangyayari para ma-remind yung sarili natin na every day is a new beginning and a new life. At tama naman po, talagang tama. Kasi ako lalo na sa pagising ko sa umaga at saka paglabas ko, lagi kong sinasabi, kinakausap sarili ko, nagsasalita ako sa sarili ko, nasabi ko, Lord, thank you for another new day, for a new start. Ginaganon ko talaga. Talagang nagsasalita ako mag-isa. Kaya guys, wag natin kalimutan na mag-ano tayo. Because life is too short, kaya ano lang tayo, kumbaga magdasal tayo, ipagdasal natin ang ating sarili na safe tayo, at ipagdasal natin ang ating mahal sa buhay, mga kaibigan at mga tao sa buong mundo na matuto silang magdasal kay God, at matuto silang kumbaga magmuni-muni para alam nyo yun na dapat pasalamatan si God sa pang-araw-araw. So, this is a plane crash is
remind is to remind, maybe this is a way, a right way to remind us to pray and ask for a guidance from our dear Lord to guide us in um safe way for our daily life. Kasi 'di ba wala naman tayong ibang, hindi naman talaga natin makokontrol ang bawat nangyayari sa pang-araw-araw eh. Kasi si God lang talaga ang nakakaalam sa mga ganyan, at kaya yun, ulit-ulit ko na lang na magdasal na lang tayo na gabayan tayo ni Lord. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Thank you so much for supporting my small channel guys. And um, thank you so much again for your time, and also for your prayers and for supporting my small channel again. Thank you guys. Good night everyone.